Po mga kapatid, magsisimula na po tayo sa ating Sunday School. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko pong lahat na tumayo. Mawit mo muna tayo ng ating pambungad na himno. Awitin natin yung Nothing But the Blood. Diyos, salamat Sa umagang ito na dinala niyo po kaming lahat sa pagtitipon. At salamat Panginoon at napaalalahanan kami sa himno na aming inawit na wala po kaming karapatang lumapit, wala kaming karapatang dumalo ngayong umagang ito kung hindi po dahil sa dugo ni Heso Kristo na iyong anak na namatay para sa aming mga kasalanan. At nananalangin kami o Diyos na
pangunahan niyo po kami sa pagsisimula ng aming worship ngayong umaga hanggang sa pagtatapos nito. Nawa matagpuan ang araw na ito na makakapagpahingang hindi lang ang aming kaluluwa, maging ang aming mga pisikal na pangangatawan sa kapaguran namin sa isang buong linggo. Nawa o Diyos maging mabiyaya ka sa lahat ng makakadalo sa panambahan sa araw na ito. At tulungan niyo po kami sa pag-aaral namin ngayon sa Sunday School patungkol sa banal na hapunan. Salamat o Diyos sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Ngayong umaga po para sa ating Sunday School, magpapatuloy tayo dun sa ating simula na pag-aaral last week. Kung naalala po nito, nagsimula tayo dun sa pag-aaral natin ng Lord's Supper, Meaning and Manner, Part 1. At ito na po yung panghuli dahil nalabanggit ko po na 2-part po ito. So, ngayong umaga, pag-aaralan natin yung Part 2. At bilang pag-alala lang, in case na nakalimutan na natin kung ano yung pinag-aralan natin last Sunday, tinignan po natin ano po yung Lord's Supper. Nakita natin doon na ang Lord's Supper po, Holy Communion, Sacrament of the Bread and Wine, at iba pang mga tawag, iba tawag, Eucharistia, Santa Cena. Nakita natin na ang Lord's Supper po, baga po siya ng isang valid church. Hindi po pwede na ang isang iglesia ay makakonsider natin valid church kung hindi po sila nagpapartake ng Lord's Supper. Actually, this is a maintaining mark. Diba dalawa po yung maintaining mark ng isang iglesia na valid church discipline at sacraments. So, marka po ito ng isang valid na iglesia. Nakita din natin na ito ay sacrament or ordinance of perpetuation. Yung baptism, it is a sacrament of initiation. Papasok ka sa pagiging membro ng isang iglesia sa pamamagitan ng baptism, hindi natin siya inuulit-ulit. Pero ang Lord's Supper, kailangan natin siyang ulit-ulitin dahil sacrament po siya ng perpetuation, nagpapatuloy, hindi siya initiation lang. And nakita din natin na ang nag-institute po ng Lord's Supper ay hindi po mga propeta, hindi po disipulo ni Jesus, hindi po mga apostol. Ang nag-institute po nito mismo ay si Jesu Cristo nung gabi bago siya ipagkanulo. Nakita din natin doon yung mga elemento na ginagamit sa Lord's Supper. Ang ginagamit po ay bread and fruit of the vine. Hindi po kailangan na tinapay na walang pampaalsa, hindi din naman required na dapat alcoholic wine. Basta ang sinabi po na elemento, bread and fruit of the vine or pwede din grape juice. So ibig sabihin, hindi po tayo pwede gumamit ng pizza tsaka Sprite kasi ito po yung malinaw na elemento na itinuro sa atin. At itong mga elementong ito, dapat po tinuturo tayo kay Jesu Cristo. Hindi yung atensyon natin nakatuon dun sa elemento mismo, kundi dun sa tinuturo ng mga elemento. Ngayon, dyan sa labas, makikita ninyo, meron po tayong church post, di ba po? Meron banner yung church dyan. Tinuturo dyan kung nasaan yung pagtitipon natin dito sa PRPC. Hindi po natin pwede tignan yung signage dyan sa labas ng ating church at sasabihin natin, ito yung mismong gusali. Hindi, tinuturo lang niya saan yung gusali. Pero hindi po yung mismo yung gusali. Sign lang po siya. Ganon din po yung Lord's Supper. Yung mga elemento nito, mga sign lang, mga senyales kung saan dapat tayong maturo, yung mga atensyon natin ay maturo doon sa tinutukoy ng senyales at hindi po mismo doon sa senyales. At nakita din natin doon yung iba't ibang mga view ng Lord's Supper, nakita natin yung view ng mga Katoliko, yung transubstantiation, yung tinapay at alak, yung literal na katawan ng dugo, yung view ng mga Lutheran na consubstantiation, na literal pa rin na katawan ng dugo, pero hindi siya nagtatransform, kundi umahalo. Nakita din natin yung view ng mga modern evangelicals ngayon na ritual lang siya, memorial lang, wala yung presensya ng Diyos doon, pag-alala lang talaga siya. At nakita din natin doon, yung pinopose ko na only biblical view, yung Reformed Sacramentalism o Reformed Sacramentology, na ito ay may tatlong aspeto. Ito ay memorial, pag-alala kay Kristo. Ito ay thanksgiving, pagbibigyan ng pasalamat sa kanyang handog. At ito ay communing with God and communing with the people of God. At inargue natin doon na hindi man siya nagiging literal, physically, na katawan at dugo ni Jesu Cristo,
pero yung kanyang sacramental presence ay nandun po sa mga elemento. Yun po yung pinag-aralan natin, pagbabalik tanaw lang yan. At ngayon, titignan na po natin itong part 2. So, maiksi lang po yung ating pag-aaralan, tatlong bahagi lang. Nawa, tapos natin ito. Una natin titignan, the participants of the Lord's Supper. Sino yung pwedeng mag-partake? Sino yung pwedeng makisalo sa atin sa banal na hapunan? Pangalawa, gaano ba kadalas yung tinuturo ng banal na kasulatan sa pag-alala natin ng Lord's Supper? And lastly, ipe-present ko po sa inyo yung case for a weekly observance ng Lord's Supper. So unahin natin dyan, number 1, the participants of the Lord's Supper. Ito po yung tanong, who may join the Lord's Supper? Last Lord's Day, naitanong ito, bakit daw yung ibang church, lahat ng dumalo, kahit bago ka, 10 taong ka na doon, first time mo man, pag natapat ka sa Lord's Supper nila, pwede kang mag-partake. Sa iba naman, dapat member ka lang. So, ito yung tanong natin, sino nga ba yung pwedeng mag-join sa Lord's Supper? Sagutin natin yan based sa Scripture. So, may dalawang answer dyan. Kung sino pwedeng mag-join sa atin. Answer number 1, covenant members of the church. So, pwede pong mag-partake sa atin yung nakipagtipan sa isang lokal na iglesia para maging membro nito. Ano pong sinabi sa Luke chapter 22, verse 17? Ito po yung akto ng gabi bago ipinagkanulo ni Judas ni Yeso Cristo nung na-institute yung Lord's Supper. Nung pinagpira-piraso po ni Jesus yung tinapay at yung kopay kanyang hinawakan, nanalangin at pinagpasalamat ito, kanina niyo po binigay. Binigay niya po ito sa mga apostol po niya. Christ was with his apostles, no outsiders present. Hindi po lumabas si Yesu Cristo doon sa kwarto at inalok yung mga tao sa labas. Halika kayo dito, mag-partake kayo na yung breaking of the bread and wine. Hindi po. Ang binigyan ni Yesu Cristo, yung mga tagasunod niya lang na nandun sa loob ng kwarto. Ayun po yung makukuha nating prinsipyo kung bakit sa remembrance po natin sa pag-partake natin ng Lord's Supper, ang valid pong tumanggap yung mga covenant members of the church. Dahil sila po, yung meron tayong assurance na may makikisa kay Yesu Cristo. Tandaan natin mga kapatid, dalawa lang po yan. It's either you are a member of the church or hindi. It is either outside ka kay Christ o na kay Kristo ka. And how can we be sure na isang tao ay na kay Yesu Cristo? Nakipagtipan siya sa isang iglesia. Therefore, sinong participant dapat po i-member ng isang covenant member ng isang church. Pero nabanggit ko, dalawa yung answer dyan. Yan yung answer 1. Pangalawa, brethren in membership to other gospel churches. So, tayo po dito sa PRBC, hindi po tayo stricto na dapat member ka lang ng PRBC para tumanggap ka ng Lord's Supper. Paano kung meron taga CRBC dumalo sa atin? May taga Bulgok dumalo sa atin? May taga iba pang iglesia sa karating probinsya natin na dumalo rito na mga gospel churches, members ng gospel churches. Hindi ba natin matatanggapin ng Lord's Supper? Kasi hindi naman sila member ng PRBC. Ay, hindi po. Papatanggapin po natin sila ng Lord's Supper dahil po member po sila sa isang gospel church. Tandaan natin, ang rational po na gumagaya na rito, we must demonstrate the unity and fellowship shared by all believers in the universal church. So, hanggat sigurado tayo na yung kasama natin ay may pakikiisa kay Yesu Cristo, tunay na mananampalataya, maaari mo siyang mag-partake. Kasi member siya ng universal church at yung manifestation ng membership sa universal church magiging member po ng local church. So the fact na member siya ng ibang local church, local gospel church, yun po ang nagpapakwalify sa kanya na mag-participate sa Lord's Supper. Meron po mga differing views among Reformed Baptists. May mga pananaw na tinatawag na restricted communion. Ito po yung binanggit ko. Ang view nila, pag member ka ng church nila, doon ka lang pwede mag-partake.
Kahit member ka pa ng ibang gospel church, hindi pwede, dapat taga dito ka lang. May mga ganyan pong conviction ng iglesia, meron ganyan tinatawag na strict communion. Pag sinabi naman strict communion, dapat, open naman sila, pwede kang mag-partake kahit taga-ibang church ka, pero hindi ka pwede mag-partake kahit member ka pa ng gospel church na Presbyterian. May mga ganyan po. Kahit member ka pa ng gospel church, ibang local gospel church, kaso hindi ka naman baptized through immersion Baptized ka through sprinkling, therefore, hindi ka qualified dito kasi yung sacrament of initiation mo, mali yung mode. Therefore, yung sacrament of perpetuation, invalid yung mag-partake doon. Nawa, malinaw yan. Therefore, mga kapatid, members should not deliberately withdraw from partaking the Lord's Supper. Kaya po mga kapatid, hindi po tama na member tayo ng lokal na iglesia, pero tayong pananampalataya kay Yesu Cristo, tapos naimbitahan kang mag-partake ng Lord's Supper, sasabihin mo, ayoko, kasi hindi ako worthy. Hindi po yan proper. At mamaya, lilinawin natin yung pananaw na yan. Tignan din po natin, pangalawang question. Kanina, question natin, sinong pwedeng mag-participate? Ngayon, ano naman yung unworthy manner of partaking the Lord's Supper? Kasi malinaw na sinasabi sa Scripture na meron daw maling paraan. Meron daw manner na unworthy sa pag-partake ng Lord's Supper. Sabi po dito sa 1 Corinthians 11:27-29, sabi ng Apostol Pablo, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body and drinks judgment on himself. So malinaw yung sinabi ng Apostol Pablo na meron daw paraan na mag-partake sa Lord's Supper na unworthy. So, ano ba ito? Kasi baka members nga tayo ng local church, may pananampalataya tayo kay Yesu Cristo. Kaso reluctant tayo mag-partake kasi baka unworthy tayo. So, hinawin natin. So, for clarification, what is being referred to is the manner, not the participant himself. Napansin po ba ninyo sa text no, yung meron akong highlight na red? Ang unworthy daw po, yung manner. Hindi unworthy person. Nakuha po natin. May mga nagsasabi kasi, ayoko mag-partake ng Lord's Supper kasi nakagawa ko ng kasalanan last week kailan ka ba hindi nakagawa ng kasalanan? Ayun ang question. So, ang tinutukoy pong unworthy, yung manner of participating, hindi yung participant himself or herself. So, if the passage refers to the participants themselves, the question is, who is really worthy? Ito ang tanong ko mga kapatid, sino sa atin ang worthy mag-partake ng Lord's Supper? Nobody. Para kung sinabi na worthy ka ng gospel, worthy ka na mamatay sa Yesu Cristo, worthy ka na pagpira-pira sa kinakatawan niya for you. Yun nga yung grace unmerited favor. Walang karapat-dapat sa atin, sinuman sa atin. So kung mag-focus tayo sa text na parang ang tinutukoy niya yung participant, huwag tayo mag-partake lahat. Walang worthy dito. Dapat walang mag-partake ever. Dahil walang worthy. Lahat yung makasalanan. So tinutukoy ko ng text, bilang clarification, yung manner po. So, anong answer dun sa question natin? Ano yung unworthy manner? The unworthy manner referred is when a person partakes without union with Christ. Yun pala yung tinatawag na unworthy manner. Pag magpapartake ka ng Lord's Supper, na wala ka namang pananampalatayang totoo kay Yesu Cristo. Tingnan natin yung sinabi ng Apostol Pablo, kasi di ba, itong sinabi ng unworthy manner of partaking sa 1 Corinthians chapter 11 ito. Matras tayo ng isang chapter, nilinaw doon ni Pablo kung ano yung unworthy manner. Sabi niya, 1 Corinthians 10:21, sabi ni Pablo, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. So sinasabi ni Apostol Pablo, hindi pwedeng mag-partake ka ng Lord's Supper tuwing linggo, pero nakikipartake ka naman, pag wala ka sa church, nakikipag-partake ka sa demonyo, dahil sa panas ka naman.
Ibig sabihin ng sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11, ang unworthy manner, bakit ka magpapartake ng Lord's Supper? Hindi ka naman believer. Hindi ka naman Kristiyano. Tandaan natin mga kapatid, yung significance ng bread and wine, gospel po ito. Physical gospel po ito. Pag pinagpipira-piraso yung tinapay, nakikita natin yung litrato ni Jesus na namatay para sa atin. Pag nagpapartake tayo ng wine, naaalala natin yung dugo niya na dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng kasalanan. Anong pakikiisa ng unbeliever sa bagay na yan? Wala. Kaya po, hindi natin ino-offer ang Lord's Supper sa mga unbelievers. Dahil ito po ang utos ng Scripture. You cannot partake the table of the Lord at maging partaker ka rin ng table of demons at the same time. Tandaan natin mga kapatid, faith comes by hearing. Totoo yan. Mamaya may maririnig tayong preaching. Pag narinig natin yung preaching, hindi naman pumapasok yung tunog ng preaching sa ilong natin o sa bibig. Sa tenga natin pumapasok. Sinabi niya sa Book of Romans, faith comes by hearing. Yung Lord's Supper po, nag-aapit po siya, hindi sa hearing natin. Kasi we do not hear the bread and wine. Ano po nakikita natin doon? Nakikita natin siya sa mata, naaamoy natin yung mga elemento, nahahawakan natin yung elemento, at nalalasahan natin yung mga elemento. So by preaching, we hear the gospel. By the Lord's Supper, we can see it, we can smell it, we can touch it, we can taste it. So therefore, yung 5 senses natin na satisfy ng gospel truth every Lord's Day, tuwing tumatanggap tayo ng Lord's Supper. Nakamali lang yung mga kapatid. And also, it is a covenantal meal. Kung bakit hindi po pwedeng mag-partake yung mga unbelievers sa Lord's Supper because it is a covenantal meal. Meron pong declaration yung ating Lord's Supper. Whenever nagpa-partake tayo ng Lord's Supper, we are declaring something. We are declaring something vertically. Ibig sabihin, dinideclare tayo ng Diyos na pag-aari niya tayo. Tandaan nyo, di ba, si Yeso Cristo, binigay niya yung tinapay at alak sa mga disipulo niya. The fact na tumatanggap tayo tuwing Lord's Supper ng tinapay at alak, tanda yun galing sa Diyos, na inaari niya tayo, na tayo sa Kanya. Pero meron din po yung vertical declaration. Dinideclare natin na tayo ay sa Diyos at tayo ay sa isa't isa. Dahil nagpapartik tayo ng one bread and one wine. Merong isang Yesu Kristong namatay para sa atin. Pag-aari tayo ng Diyos, vertical declaration, horizontal, we belong to each other as a covenant family. Kaya siya covenantal meal. Ngayon, in light of these truths, ano pong pakikiisa ng unbeliever sa mga katotohanan na yan? Iba wala. Therefore, yung unworthy manner na tinutukoy ng 1 Corinthians 11:27 ay yung pagbibigay ng Lord's Supper sa mga hindi mananampalataya. Sabi ni Hercules Collins, si Hercules Collins po, isa po ito sa mga nag-draft ng ating Confession of Faith, 1689 London Baptist Confession of Faith. Sinabi po ni Hercules Collins, the sacraments are sacred signs and seals set before our eyes, ordained of God for this end, that He may declare and seal to us the promise of the gospel, namely that He freely grants the forgiveness of sins and everlasting life for the sake of the one sacrifice of Christ accomplished on the cross. Alam niyo po ba yung selyo? Diba yung selyo, yung pantatak? Sabi ni Hercules Collins, parang tinatak ka ng Diyos kung tumatanggap ka ng Lord's Supper na you're being marked by God that He owns you. Dahil sealed down ng covenant yung Lord's Supper. Kasi sabi ni Christ, this is the blood of my covenant given for you. Sabi ni Jesus sa 20. So imagine nyo mga kapatid, tuwing tumatanggap pala tayo ng Lord's Supper, na parang bumababa yung kamay ng Diyos sa langit at sinisenyuhan tayo, na pag-aari niya tayo. Di ba yung mga baka, sinisenyuhan sila gamit yung bakal na mainit, dinidikit sa balat nila. Parang ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kung tumatanggap tayo ng Lord's Supper, pinapaalalahanan tayo na hindi natin pag-aari ang sarili natin. Tayo pag-aari ng Diyos. It gives us comfort and assurance. Sabi na natin Confession of Faith, 1689 London Baptist Confession of Faith, all ignorant and ungodly persons, you got no? Ignorant and ungodly persons
As they are unfit to enjoy communion with Christ, so are they unworthy of the Lord's table and cannot, without great sin against Him, while they remain such, partake of these holy mysteries or be admitted thereunto. Yea, whatsoever shall receive unworthy are guilty of the body and blood of the Lord, eating and drinking judgment to themselves. Malinaw yung language ng ating confession. Pag binigyan natin ng unbeliever ng Lord's Supper, pinapainom natin sila ng apple para sa kanilang sarili. Therefore, hindi sila fit para mag-partake sa Lord's table. Mapunta natin mga kapatid, lahat ng tao, lahat ng mananampalataya ay unworthy na mag-partake ng Lord's Supper. But that's the point of the Lord's Supper. Para ipamukha sa ating unworthy tayo, but here is God's grace reaching to us. It is invisible gospel invitation. Wala naman po siguro sa atin, nung binahagi na tayo ng Ebanghelyo, ang conclusion agad natin, worthy ako sa Ebanghelyo na ito. No. Diba nung hindi pa tayo mananampalataya, at nanampalataya tayo, anong una nating recollection? Ano yung una nating realization? This is grace. Ito ang rapat dapat. Ganun din po Lord's Supper dahil visible gospel siya. Makes us realize na hindi po tayo worthy partaker ng meal nito. Pangalawa, tapos na tayo dun sa participants ng Lord's Supper. Tingnan po natin ngayon the frequency of the Lord's Supper. So question ulit, how often should we partake of the Lord's Supper? Tinanong ito last week ni Brother Roman, so gaano ba dapat natin ito, gaano kadalas natin dapat alalahanin yung Lord's Supper? Ang answer dyan, nakikita natin sa 1 Corinthians 11:26. Sabi ni Pablo, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, gano'n daw ka-often? To be fair, the Bible does not give a strict command about frequency, but it does suggest regular and meaningful observance. Kahit ano pong basa natin ng New Testament, wala pong rule na sinabi na dapat araw-araw, dapat linggo-linggo, dapat buwan-buwan, quarterly, once a year. Wala po tayong makikita. Wala pong direct. May mga makikita tayo, kagaya nung tinutimado naman last week sa Acts 2. Meron silang practice na descriptive pero hindi po prescriptive yung mga mababasa natin na bagay na yun. So, wala po talagang strict na command ng scripture kung gaano dapat ka-frequent, as often as you could. Yun po ang sinabi sa atin. Therefore, it is left to the liberty of the local church to discern how often it should be observed. Tandaan po natin dun sa chapter 1 ng ating Confession of Faith, yung sa Holy Scriptures, sa 1689 yung sinabi doon, yung mga bagay daw na hindi strictly tinurusad ng Scripture, walang direct na imperative ng Scripture, eh gagamit tayo ng light of nature, prudence, gagamit tayo ng wisdom to judge kung ano yung tinuturo sa atin ng Diyos dun sa mga bagay na wala namang direct imperative. Wala pong direct imperative kung gano'n tayo dapat, how frequent we should observe the Lord's Supper. Therefore, it is left to our liberty as a local church para alamin kung gano'n ba dapat natin ito madalas alalahanin. Ang binibigyang emphasis ng Lord's Supper, yung manner and yung seriousness. Hindi po yung frequency strictly. So, tapos na tayo doon. Now, gusto ko pong mag-present sa inyo, since napag-usapan na natin yung sino yung dapat mag-partake, sino yung participant ng Lord's Supper, nakita na rin natin kung na wala naman direct na utos kung gano'n dapat na-frequent, eh, bibigay ko sa inyo yung case ng mga iglesia na nag-hold ng weekly observance of the Lord's Supper. Baka sabihin nyo bias, eh, bakit hindi ako mag-present ng case doon sa mga iglesia na once a month lang? Kailangan ko pa po ba? Eh, yun nga po yung naging practice natin. So I guess, and I believe, na meron na tayong awareness doon sa conviction ng mga iglesia na once a month nagpapatake ng Lord's Supper. So, tignan naman natin ngayon yung other side. Tignan natin yung reasoning, yung conviction ng ibang iglesia na weekly nilang ginagawa. And disclaimer lang mga kapatid, hindi ko po sinasuggest na ito agad yung gagawin natin. Gusto ko lang pong magpakita sa inyo ng mas malawak pong perspective sa pag-observe ng Lord's Supper and
I pray na maging malinaw po sa atin yung conviction natin after nito. So una, tignan natin, a key spirituality observance, number one, consistency in worship. Yes, it is true na sa Acts 2, wala pong utos, diba nakita natin doon, everyday nagtitipon sila, nananalangin, maawit ng himno, merong nangangaral ng salita ng Diyos, at naghahati-hati sila sa komunidad. Pero descriptive yun, dinidescribe yung ginagawa nila. Walang utos na gawin siya weekly or once a month. Okay? Pero ano kung makikita natin principle doon? If other elements of worship like preaching, prayer, singing of hymns, if those elements occur every week, the Lord's Supper should also be included weekly for consistency of worship. Yes, prescriptive yung Acts 2. Pero na makikita natin ito, tuwing nag-gather sila, ginagawa nila yun. Meron silang preaching, may singing of hymns, meron silang fellowship, meron silang prayer. Eh bakit may nilive out tayo? Ano yung isa pa? Meron silang communion. May breaking of the bread sila. Yes, hindi ba natin siya gawin on a weekly basis, pero at least kung nag-gather tayo, we have to be consistent. Isa yung sa elemento na ginagawa nila eh. Bakit natin i-leave out? Right? So yun yung unang argument, consistency in worship. Pangalawa, engaging the whole person. The Lord's Supper involves multiple senses. Sight, taste, touch, smell, and hearing. Pinaliwanag ko ito kanina. It involves multiple senses, helping prevent worship from becoming purely intellectual. Now, kung hindi natin gagawin ang Lord's Supper on a weekly basis, pag nagkatipon tayo, walang elements na mag-represent sa atin, reaching yung main nourishment ng ating soul, narinig natin yung gospel. I'm not saying na insufficient yung gospel na yun. Pero gusto ba natin ma-engage yung whole person natin sa experience ng worship natin every Lord's Day? Eh, huwag lang tayo mag-appeal sa hearing of the word, hearing of the gospel. Dapat maglulong tayo, makain mismo yung gospel. Matikman yung gospel, maamoy yung gospel at mahawakan yung gospel through the Lord's Supper. So, mai-engage yung whole person natin, mai-engage yung lahat ng senses natin sa bagay na ito. Pangatlo, covenant renewal. Weekly communion provides a regular opportunity for believers to reflect on God's Word and renew their faith and repentance. Pansinin niyo mga kapatid, pag naglo-Lord's Supper tayo, napapaalala sa atin yung ating makasalanang estado noon. At kung paano tayo niligtas ng Diyos. At paano tayo binilang niya sa isang iglesia, may mga kapatiran tayo sa pananampalataya na katulong natin minumago sa ating pananampalataya. Tuwing magpapartik tayo ng Lord's Supper, napapaalala tayo sa lahat ng bagay na yan. And therefore, nare-renew yung ating covenant. Halimbawa sa mga mag-asawa dito, papayag po ba kayo na yung asawa ninyo mag-I love you lang sa inyo once a month? Papayag ba kayo? Eh, di ba, as much as we can, sa isang araw, ilang beses natin ipapaalala yan. Dahil ipapaalala mo, express mo yung pagmamahal mo sa kanya. Ipapaalala mo, na nakipagtipan kayo sa isa't isa. So hanggang meron kang pagkakataon, magsasabi ka sa kanyang mahal mo siya. Ganyan ang patutungan ng mga mag-asawa. Napaka-tragic naman, kung meron lang tayong schedule, tuwing Monday lang, first Monday of the month, doon lang tayo mag-I love you sa kasama natin. Doon lang natin ipapaalala mahal natin siya. Di ba hindi? Hanggang kaya natin papaalala natin ang mahal natin. So ganoon din po, ako partake ng Lord's Supper. Re-remind natin, lahat ng pagkakataon na meron tayo, remind natin yung sarili natin kung gaano tayong pinamahal ng Diyos. So, i-take natin yung opportunity na yun. Pangapat, assurance of salvation. It visibly and tangibly reminds believers that Christ's sacrifice applies personally to them. Tulad ng nabanggit ko. It gives us assurance of salvation. Siguro, Monday to Saturday, nalaglag tayo sa isang kasalanan na talagang tapighati ang kaluluwa natin. Pero pagdating natin ng Sunday, may offering ng physical gospel, mag-remind tayo na despite our wickedness, despite our sin, Christ accepted us by faith. So, napagtitibay nito yung mga siguraduhan natin sa ating kaligtasan kay Hesus Kristo. Panlima, unity with God's people.
The sacrament emphasizes the communal nature of the church and promotes unity and reconciliation among believers. Naalala niyo sinabi ko kanina, mayroong vertical declaration ang pag-partake ng Lord's Supper. We are declaring na parte tayo ng isa't isa, na nakipagtupan tayo sa isa't isa bilang membro ng iglesia. Now, bilang members of the church, bilang members of one another, hindi tayo magpo-foster ng grudge. Hindi natin nakayaan na meron tayong strife entering Lord's Supper. Halimbawa, mag-away kayo ng asawa ninyo, Saturday night, tapos Sunday, alam mo na magpapartake kayo ng Lord's Supper. Papayag ka ba na magpapartake kayo ng Lord's Supper na meron kayong pagtatalo ng asawa mo? Siyempre, gagawa ka ng effort na ma-reconcile ka na. Dahil ayaw mo mag-partake, na meron kang daladala sa heart mo, ilas namin ang Jesus sa Matthew 5. Lumapit ka sa temple, daladala mo yung handog, and there remember that your brother has something against you. Leave your offering there, be reconciled to your brother, umalik ka at saka mag-alay. Now, kung once a month lang natin siya gagawin, once a month ka lang makumuntik. Pero if weekly, you will be forced to be reconciled to your wife, to your brother, to whoever na meron kang unresolved relationship. Right? So, it promotes unity within God's people. Pang-anim, effectiveness of church discipline. Gusto kong isipin ninyo ito, mga kapatid. Halimbawa, na church discipline ka. Sabi natin, hindi ka naman na-excom. Hindi ka na-excommunicate, pero nagkaroon ka na, may ginawa kang sin, hinarap ka sa church, nag-second church, na isuspend yung iyong membership. So, membership suspension ka muna. Aloof yung mga kapatiran mo ngayon. Siyempre, hindi ka rin pwede. Barred ka from partaking ng Lord's Supper. Isipin mo, gano'n ang sitwasyon mo. Hindi nakikipag-fellowship sa iyong mga kapatiran, hindi ka rin pwede ng Lord's Supper. Now, weekly silang nag-aalala ng Lord's Supper. Weekly kang papaalalahanan ng kasalanan ng ginawa mo. Weekly kang ipupush na mag-repent. Ipupush na mag-repent until finally mag-repent ka truly. So, it helps yung member na nilaglag sa church discipline, sa membership suspension. It helps him or her na mag-produce ng genuine repentance. Dahil nasasaktan yung puso niya na hindi siya kabilang dun sa communal meal ng mga believers. Right? Frequent communion makes suspension from the Lord's table a more meaningful and corrective form of church discipline. Pang-7, visible mark of discipleship. Regular participation clearly distinguishes believers from unbelievers and visibly identifies followers of Christ. Bilang matutuwa mga katinong nandun pa kami sa salitran, hindi ako member ng church. Halos ayaw kong dumalo tuwing first Sunday of the week. Lalo pag hapon, kasi mag-Lord's Supper sila eh. Pakiramdam ko kinakasult yung kaluluwa ko. Alam ko naman nakiisa ako kay Kristo, lalampasan niyo ako ng bread and wine. Bakit hindi niyo ako pinagpapartake? Anong effect sa amin? Nagkaroon ako ng matinding desire ng maging member ng church. Dahil dun sa fact na yun, ayoko, nalampasan ako ng Lord's table na parang sinasabi mo sa akin, unbeliever ako. Kasi alam ko naman na hindi ako unbeliever eh. Hindi ako papayag na ibigay niyo sa akin yung pangalan na yan. Kailangan ko maging member. So, napapatunayan ng Lord's Supper sa Iglesia, sino yung may commitment to be a disciple of Christ at sino yung hindi pa solid yung commitment. Or sino yung wala talagang commitment at all. Kasi may kita natin sino yung nagpa-partake. Pangwalo, last 3, gospel witness to unbelievers. The Lord's Supper regularly proclaims Christ's death and calls unbelievers present to repentance and faith. Tuwing nagpa-partake po ng Lord's Supper, tinatawag natin yung mga unbeliever na magsisi sa kasalanan po nila. Isipin nyo kung weekly natin itong ginagawa. Linggo-linggo mong sasaktan yung puso ng unbeliever. Na labas ka sa lamesa ng Panginoon. Hindi ka kasali dito. Wala kang pagpapalang pangkaligtasan na tatanggapin mula sa Diyos. Labas ka sa kanyang lamesa. Linggo-linggo mong ipapamukha yung sa unbeliever. Para saktan siya. Sadis ba tayo? Hindi po. Kasi gusto natin siya magsisi. Gusto din natin siya makiisa. Hindi dinidiscrimina siya, hindi tinutulak natin siya magkaroon din ng kagustuhan makiisa sa atin.
At mangyayari lang yun kung magsisisi siya at mananampalataya. Right? Halimbawa si John Piper, meron po siyang member sa church nila sa Bethlehem. Buong family ng kanyang member na ito, lahat ay members of the church, maliban dun sa tatay. So every week, nagpapartake sila ng Lord's Supper. And bago matapos yung Lord's Supper, bago niya inumin yung copa, laging sinasabi ni John Piper na yung mga hindi po makakainom nito, patunay na wala kang pakikisa kay Yesu Cristo. Dinideclare niya yun every time na bago niya inumin. Sabi niya, at tuwing sinasabi niya yun, nakatingin lang siya sa isang tao dun sa tatay na yun. Tinitignan niya straight to his eyes at lagi niya sinasabi na wala kang pakikiisa sa kay Yesu Cristo dahil hindi ka pwede uminom nito. At years ang lumipas, weekly ginagawa niya yun doon sa lalaki na yun. Para saan? Sinasabista siya ni John Piper. No. Until one Sunday, after ng Lord's Supper, umiyak yung lalaki, na-approach siya, sinabi sa kanya, Pastor, hindi na po ito pwede magpatuloy. Kailangan kitong makausap patungo sa family mo. Nag-repent yung member na yun, naging member of the church, nung namatay siya pa yung living. So, nakita natin, napakalaking blessing kung weekly, masusugatan natin yung heart ng unbeliever until finally, manampalataya siya kay Kristo. Pang-siyam, spiritual nourishment. Tandaan natin yung grounds ng Lord's Supper, means of grace po ito, kapamamaraanan ng Diyos para magkaloob ng grasya. Ano po yung mga ordinary means of grace? Prayer, singing of hymns, preaching, fellowship. Gusto nyo ba gawin yun once a month? Diba hindi? We should pray without ceasing. Yung Word of God, hindi lang sa tinapay na bubuhay ng tao, but with every word that comes out of the mouth of God. So dapat meron tayong daily attendance sa Scripture. Means of grace din po ito Para andito para magkaloob ang Diyos ng grasya sa atin. Bakit natin ililimita yung ating sarili? Dapat i-avail natin as much as we can. Since means of grace siya. As means of grace, frequent communion strengthens believers spiritually just as regular food sustains physical life. Ibig sabihin, hindi naman tayo kakain once a month lang ng physical na pagkain. Mahihina tayo. Hanggat kailangan natin ng pagkain, kakain tayo. Ganun din po ito, spiritual food po ito. So hanggat kaya natin, hanggat available sa atin, pwede natin i-avail. And lastly, pang 10 reason, it sets realistic expectation. Hindi ko po alam kung ano yung patotoo ninyo, pero ako, bilang membro dati ng Charismatic Church, na nag-hold ng memorial view, ritualistic view ng Lord's Supper, once a month po namin ginagawa. At merong epekto sa akin, na pag nagpapartake kami, parang merong mystical, may supernatural, naman talaga. Pero in a very mystical, very superstitious way, parang may pinapartake siyang something na grace na hindi ko makukuha kung i-skip ko siya. Well, in some sense, totoo yun, pero iba sa charismatic, parang siyang mystical na partaking ng grace. Pero kung weekly po natin itong gagawin, mawawala yung superstition around Lord's Supper dahil mapapakita that it's just as normal as preaching, as praying, as singing of hymns, party siya ng worship. So nasiset po yung balance at realistic na expectation sa pagpartake ng Lord's Supper. Yan po yung 10 rason na nakita kong pinakamatibay na case for a weekly observance ng Lord's Supper. At iiwan ko po mga kapatid, sa inyong konsensya, sa inyong pag-aaral, naway panalangin ninyo itong mga pag-aaralan natin. Iiwan ko po sa inyong konsensya yung conviction patungkol dito sa pag-partake ng Lord's Supper. Meron po tayo ilang minuto. Natapos tayo 9:45. Pwede po tayo mag-entertain ng ilang mga tanong. Basta in relation sa napag-usapan natin. Pastor, wala naman akong question sa pero observation lang. Kasi sabi nyo, di ba, na kaya hindi natin pinapag-partake yung mga iba dahil parang ang tawag, yung pinaka-tag is unbeliever. So, pero meron bang case sa sa mismong ng panahon ng Panginoong Hesus, naggaganyan sila. Kasi alam natin na si Judas,
is unbeliever. Wala siyang pakikiisa sa Panginoon. Is there a case na parang na ano ba siya? Kumbaga, napansin ba yon sa Lord's Supper? Saka dagdag din, Pastor, yung katulad din ng sinabi mo, hindi naman lahat kasi na, ano, kumbaga, na hindi, kumbaga, tayo, although hindi pa tayo member, pero hindi tayo lahat unbeliever, di ba? Merong ganon. No? Yan parang, kasi ako kahit ako, naramdaman ko din yon nung ilang, kumbaga, ilang taon kami, 1 taon at halos siguro more than 5 months na hindi kami nakakapag-partake. So, yun lang siguro. Yung sa question po ninyo dun sa una, yung kung may pangyayari dun sa panahon ni Jesucristo, malino po yung sinabi nyo, si Judas. And just because nagpartake si Judas, actually may nagtanong ng kapatiran na yan last week, paano daw si Judas? Nagpartake siya sa Lord's table ng institution noon sa Luke 22, paano yan? Ligtas ba siya? Malinaw po sinabi ni Jesucristo, mabuti pa kay Judas na hindi siya pinanganak. Ibig sabihin, hindi po siya believer. Tandaan din natin, dun sa Luke 22, binanggit na nung gabing bago ipinagkanulo si Jesucristo, dumampot siya ng tinapay, pinagpirapiraso, nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. So, malinaw na hindi pa siya pinagkakanulo ni Jesus noon, pero sa puso ni Judas, gusto niya na ipagkanulo si Jesus. Actually, nung moment na yun, doon sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na ang dapat mo nang ginawa nung una pa lang. Right? Kaya merong isang Puritan, si Thomas Watson, yung kinote natin last week, doon sa book niya na The Lord's Supper, sinabi niya kung i-approach mo ang Lord's Supper, na wala ka naman tunay na pananampalataya kay Hesus Kristo, you are being a Judas to Christ. Sinabi ni Thomas Watson. Kasi ganun si Judas nagpartake siya ng Lord's Supper pero galit siya kay Jesus bebenta niya nga si Jesus after ilang minuto So, pag pinagpartake natin ang unbeliever sa Lord's Supper, lalong hindi tunay na believer, akala natin believer, tinanggap natin sa membership, sa heart niya, he's being a Judas to Christ. Now, pagdating natin ng Book of Acts, may nangyari pong ganyan, si Simon Magus. Si Simon Magus, si Apostol Pedro pa po yung nagbautismo sa kanya, nag-accept sa kanya sa membership, pero kalauna napatunayan na hindi siya mananampalataya. Ano pong nangyari? Meron pong ginawa ang Panginoon natin na may-ari ng iglesia na paraan, pag may mga ganyang pagkakamali na unbeliever pala, magaling lang magsalita ng membership interview, ang galing sumagot, kabisado yung gospel, naloko niya in a sense, yung mga members at yung pastor nakapasok sa membership. Huwag tayong mag-alala mga kapatid, mahusay ang ating Diyos. Meron siyang ginawang paraan para matanggal yung mga ganyang membro. Paano po? Through church discipline. And si Simon Magus, nabautismuhan, natanggap sa church membership, siguro nagpartake pa ng Lord's Supper kasama sila Pedro, sila Juan, pero nung ginawa, nireveal ng Diyos yung heart niya eventually, na hindi naman talaga Diyos ang kanyang sinasamba, kundi yung kanyang pera. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro na magunaw ka, ikaw at ang iyong salapi. Sinabi sa kanya ni Pedro, ano nangyari? Na-excommunicate. So wag po tayong mabother, kahit may mga ganong pangyayari, meron pong disenyo ang Diyos para ma-correct yung mga mistakes ng ganyan. Kasi hindi po perfect ang local church. May mga pagkakataon, alam natin yan, may mga kapatiran tayong in-excommunicate na rin, may mga pagkakataon na nagkamali tayo sa pagtanggap, pero mahusay ang Diyos, eventually, in His time, nire-reveal niya rin ito, at maging diligent tayo sa pag-employ ng church discipline para ma-purify ang kanyang local church. Yun po, Brother Dennis. Rosh. Ano po, question lang po, yung sa sinabi niyo po dun sa do not partake the bread in an unworthy manner. So, I mean, nagets ko naman po yung explanation niyo na none of us really are worthy to partake of the bread. Pero however, I think na-search ko yan dati, tapos sa God questions, nabasa ko na it means na if meron kang unconfessed sin or unresolved grudges or conflict, isettle mo muna. And ang basis nun is yung sa Matthew 5 na, di ba, if na before you give your offering, settle mo muna lahat. So, gusto ko lang po siguro i-clarify ulit sa inyo kasi yung minention nyo po kanina is that, yun nga, none of us really are worthy. Pero hindi po ba dapat, yun nga po, i-resolve natin yung mga inner struggles na yun? Thank you, Rosh. To be fair, wala naman tayong malinaw na law o rule sa scripture na sinasabi na pag meron kang bone to pick against sa isang brother mo, huwag ka magpapartake. Wala pong ganon.
pertaining sa Lord's Supper, wala tayo makikitang ganon. Closest verse na meron tayo, Matthew 5, yung kinote ko kanina. If you're offering sa temple and there remember that your brother has something against you, leave your offering there and go and be reconciled to your brother first, tsaka ka pwedeng bumalik para magbigay ng offering. So yun yung closest verse natin, pero kung hahanap tayo ng verse na strictly sinasabi na bawal kang magpartake, dahil meron kang grudge kapatiran mo, wala po tayong makikita. Now, hindi naman po limited yung reconciliation natin sa kapatiran natin pre-Lord Supper. Pwede natin siyang i-execute post-Lord Supper. Kasi nga, ayun nga yung isa sa purpose ng Lord Supper, nire-rebuke nga tayo nun sa sins natin na pinapakita sa atin na pinatawad tayo ni Hesus Kristo, anong right natin na hindi magpatawad sa ating Panginoon? Now, pag tinignan naman natin yung isang talinhaga, Matthew 18, parable of the unforgiving servant, ano ang nauna? Pinatawad siya ng hari o pinatawad niya muna yung kapwa niya alipin? Ano nauna? Pinatawad muna siya ng hari. Tsaka siya ni-require na magpatawad sa kapwa niya alipin. So by principle, applicable pa rin na pwede nating i-execute yung reconciliation sa kapatiran natin post Lord's Supper. Huwag tayo masyadong mag-focus sa timeline, huwag tayo mag-focus doon. Magbigay tayo ng focus doon sa conviction na isinasaksak ng Lord's Supper sa atin, which is what? Reconciliation. Unity within the brethren. Sana nasagot ko, Rosh, yung question. Father Jeremiah. Pastor, thank you po dun sa message. Question lang po, if there's a strong case for a weekly Lord's Supper, why do most of the churches right now ay ginagawa nila to monthly? Madali lang yung sagot sa question, bro. I do not know. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung rationale ng mga local churches bakit sila nagpapartake ng Lord's Supper. Siguro yun yung kinasanayan. Pero, brethren, ito nga bakit tayo naging reformed? Kasi hindi tayo nagko-confirm sa ano yung kinagisnan lang. We go back to what the scripture teaches. Kung ano yung conviction ng scripture, yun yung ina-apply natin. Again, wag nating tignan yung mga kapatiran natin na monthly lang nag-o-observe o quarterly lang na parang nagkakasala sila. Whether i-observe mo yan quarterly, weekly, or monthly, walang sin doon. Kasi iniwan sa conviction ng local church yung pagpartake. So, yung answer ko doon, bro, hindi ko alam anong conviction nila. Pero sa atin, kung bakit tayo nagpapartake once a month, I think dahil ito yung na-adapt na natin din na tradition. Na tignan natin kung kailangan pa bang i-retain o kailangan natin i-sanctify. Now, kung kailangan natin siyang baguhin, kailangan nating mag-shift from monthly observance of the Lord's Supper patungo sa weekly, subject po yan para sa votation ng mga members ng PRBC. Hindi po pastor ang magde-decide niyan, hindi deacon, hindi ilang men. Pagbobotohan po yan ng buong congregation. Dapat buong congregation, buhat yung kanilang conviction patungo sa practice na yan, kung mangyayari man. Last question siguro, before tayo mag-end. Meron pa po. Brother Vince. Good morning po, Pastor. Maraming salamat po sa lesson. May dalawang question po. Una po is, how do we take po or how yung attitude or position natin dun sa nabanggit nyo kanina, yung mga Presbyterian, if baptize sila in through sprinkling or pouring, paano po natin, approach natin if ever merong umattend sa atin dito na Presbyterian? Sagutin ko muna yung first question mo. Personal conviction ko, hindi ako compelled na pagbawalan ng isang Presbyterian na baptized through sprinkling at hindi immersion. May ibang Reformed Baptist churches na yun yung conviction nila, but I do not share the same conviction. Second question, bro. Okay. So how do we take it as a church? Sa leaning yun sa may conviction ninyo rin po na hindi pababawalan. Tandaan natin, brother, sa Baptist polity, sa politika ng isang Baptist congregation, meron dalawang factors. Yung elder rule, ibig sabihin, yung decisions ng church ay led by the elder, pero meron pangalawa congregational consent. So walang parang martial law dito na kamay na bakal. Sinabi ng pastor, hindi pwede sila mag-partake, therefore hindi pwede.
Dapat convince si pastor, convince ang congregation, may unity, merong oneness in mind patungkol sa conviction na yan. Now, kung mag-arrive man tayo as a church sa conviction na yan, kailangan natin pag-usapan. Okay, okay. Clear po doon. Second question, related dun sa sinabi ni Bado Dennis. For clarity lang, ang point niya kasi kanina parang yung may mga, di ba natin alam na may believer. Pero hindi natin alam nila sarili nila na they're in Christ. Pero yun nga, hindi nga sila member ng church or any church. So ang gagawin natin talaga is malalagpasan natin sa Lord's Supper. So masasabi ba talaga natin agad yun na ay hindi kayo unbeliever or talagang or ano yun, yung Lord's Supper is a call sa kanila para maging part ng church at magsisi kung di pa talaga sila nagsisisi. Yun lang naman. May mga anomalous circumstance na, halimbawa, member siya ng isang good standing church, kaso may nangyari sa church nila, na-dissolve, umalis siya doon, pumunta siya sa isang gospel church na malapit lang din sa kanila. Ngayon, believer siya eh. Before ma-dissolve yung church nila, before may mangyaring trouble doon, member naman siya in good standing. Ngayon, dumalo siya doon dahil meron siyang kagustuhan na maging member ng isang gospel church again, pwede ba siyang mag-partake? Yun yung mga anomalous circumstance. Now, ito kasi yung danger natin eh. Nagtitake tayo ng mga anomalous circumstance, ginagawa nating norm. Tandaan natin, anomalous circumstance yun. Hindi yun yung norm. On the normal, hindi ideal yun. Pero halimbawa, sabi, mag-deal tayo sa hypotheticals. Case-to-case basis, ganun yung nangyari, pwede bang mag-partake ng Lord's Supper? Now, may mga congregation na mayroong tinatawag na formal invitation of the pastor for the Lord's table. Halimbawa lang, si kapatid A na ito, ganun yung nangyari sa kanya, na dissolve yung church, gusto niya magpa-member. Believer pa rin yun eh. Sure tayo na believer yun kasi member siya na sa dating good standing gospel church. Now, pwede ba siya mag-partake? May mga ilang church na ang gagawin ng pastor, formally i-invite niya si member na mag-partake sa Lord's Supper. Hindi yan up for the congregation's consent. Hindi kailangan ng consent doon. Based yun sa prerogative ng elder. Once ginawa ng elder yon, I think may mga kapatiran tayo na naka-experience ng ganon, ng invitation by the pastor na dinaluhan nila to partake. May ibang tumanggi, may mga ibang inaccept. Pwede silang mag-partake basta inimbitahan sila ng elder. Yun kasi yung nasa constitution nila. Ngayon, ano yung nasa constitution natin? Pwede ba natin gawin yon? Yun bang ating conviction as a church? Ito yung sinabi sa ating constitution, the Lord's Supper, as the supper of remembrance of our Lord's death, is to be celebrated frequently by the assembled church. Normally, this shall be on the first Lord's Day each month. In order to maintain the purity of the ordinance, ito yung question mo bro. In order to maintain the purity of the ordinance, the elders will faithfully seek to determine that only true believers who are members in good standing of an evangelical church are admitted to the table. So anong malinaw sa ating constitution? Members only of a good standing church. And as long as ito yung pinangahawakan natin sa constitution natin, we have to be consistent. Unless, nais nating amyendahan. Thank you po. Clear. Thank you so much. Ayun lang mga kapatid, bago tayo mag-end, let's pray. O Diyos, salamat po sa aming napag-aralan ngayong umaga. Nawa nagdulot ito ng mas malalim na appreciation, reverence namin sa aming pakikipag-partake sa banal na hapunan na ikaw mismo, O Diyos, ang nag-institute. Nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, lumalim po ang aming pag-unawa sa salita mo. Lumalim ang pag-unawa namin sa mga sakripisyo mo sa krus para sa mga gaya namin na makasalanan. Patuloy namin pinapanalangin ang aming gawain sa umagang ito. Manguna ka nawa, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 10:30 po, mag-proceed tayo sa ating morning worship.